Sa bawat hakbang ng ating buhay, may mga desisyon tayo ang kailangang pag-isipan na mabuti. Minsan, ang ating mga pagpili ay hinuhubog ng mga bagay na panandalian lamang, tulad ng pera, estado sa lipunan at mga material na bagay. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may mga pagkakataong ding tinatanaw natin ang mas malalim na aspeto ng ating pagkatao at ng ating relasyon sa ibang tao. Ang tunay na tanong ay, ano pa talaga ang pinakamahalaga sa buhay? Ang panlabas na anyo o ang kaligayahan at kasiyahan mula sa mga simpleng bagay? Isang magandang halimbawa ng ganitong dilema ay ang kwento ni Veronica Valdellion. Siya ay isang sosyal at ambisyosang babae na may lahat ng material na bagay na maaaring ipagmalaki. Isang mataas na edukasyon, magandang trabaho at nakatalikod sa isang mayamang pamilya. Siya ay nasa isang relasyon kay Harvey Montes, isang mayaman at edukadong lalaki. Ngunit sa kabila ng lahat ng yun, pinili niyang iwan si Harvey at pumili ng isang taong malayo sa kanyang dating pamumuhay. Si Jonas Castro, isang mahirap at hindi nakatapos ng pag-aaral. Ano nga ba ang nagtulak kay Veronica upang baguhin ang kanyang desisyon at isantabi ang mga bagay na sa unang tingin ay tila mas mahalaga? Isang tanong na madalas nating tanungin sa ating sarili. Ano ang tunay na sukatan ng kaligayahan sa isang relasyon? Ang pamumuhay ba sa material na kasaganahan o ang pagkakaroon ng isang relasyon na puno ng pagmamahal, tiwala at pagkakaintindihan? Ang kwento ni Veronica ay isang paalala na sa huli, hindi lahat ng bagay ay nasusukat ng salapi o estado sa buhay. Ang tunay na halaga ng isang relasyon ay hindi matutumbasan ng anumang material na bagay, kundi ng mga damdamin at koneksyon na tunay na nag-uugnay sa dalawang tao. Magandang araw po muli sa lahat ng mga listeners ng aming channel. Isa na naman pong inspirational love story ang ibabahagi namin sa inyo, na sana ay may isang aral na manatili sa inyong mga puso. Ito ay pinamagatang Choosing Love Over Money and Status. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick din ng subscribe button at bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Nagkomento si Jeannie na walang kasing saya ang kasal ni na Fatima at Ami na kanilang dinaluhan ni Veronica at ang kambal na sina Sheila at Ana matapos ang isang mahabang biyahe mula sa Puerto Molasco. Pumayag si Ana at sinabi na sana kapag siya ay kinasal, ay maging kasing saya rin ng kasal ni na Fatima at Ami. Pinagsabihan ni Sheila ang kakambal na nagsabing hindi pa sila handang mag-asawa at kailangan muna nilang tapusin ang kanilang pag-aaral. Tumanggi si Ana at sinabi na alam niyang kailangan niya mag-aral muna, ngunit umaasa pa rin siya sa isang masayang kasal balang araw. I know that, Sheila. Hindi mo na dapat i-remind pa. Ang sa akin lang naman, kapag dumating na ako sa takdang gulang at maaari na magpakasal. Pangangatwiran ni Ana. Kahit pa, basta alisin mo muna yan sa isipan mo. Giit ni Sheila. Ang masama, kung sa point of time na ito ay seryoso ako. Sagot ni Ana habang nakairap. Pumagit na si Jeannie sa kambal at itinaas ang kamay. There you are again! There you are again! Si Sheila kasi, Tita Jeannie! Turo ni Ana sa kakambal. Anong ako? Ikaw nga dyan! Nakaturo rin sa kakambal si Sheila. Sasagot sana si Ana pero maagap na sumenya si Jeannie. Stop it! Tigilan niyo na nga simula ngayon yung mga walang kabuluhang pag-aaway. Alalahanin niyo, hindi na natin kasama sina Ami at Fatima na malibit umawat sa inyong dalawa. Ngayong nasa Puerto Molasco na sila, ako ba ang bibigyan niyo ng problema? Hindi, Tita Jeannie. Sabay na sagot ng kambal habang nakatungo. Puwa na mababa ang boses. Hindi! Pero ganyan kayo. Walang ginawa kundi magtalo at mag-away. Ganyan talaga mangyayari. Hindi na, Tita Jeannie, promise. Itinaas na ni Sheila ang kanang kamay. Binalingan ni Jeannie si Ana. Ganon din ako, Tita. Hindi na ako makikipag-away pa o makikipagtalo kay Sheila. Dapat lang. Unang-una, hindi lang kayo basta magkapatid. Kung hindi magkakambal pa. Kaya sa halip na palagi kayo magkontrahan, sikapin niyo magkasundo sa isa't isa. Sabay pang tumango ang kambal ng 2 beses. Pigil ang tawa ni Veronica habang nakatingin sa 2 kapatid. If I know,
Kapag wala na sa harapan nila si Tita Jeannie, daig na naman ng dalawa ang aso't pusa sa loob-loob niya. Napansin siya ni Jeannie. Veronica, anong nakakatawa? Wala, Tita Jeannie. Kan lang, may naalala lang ako sa kasalan. Pagdadahilan ng dalaga na sadyang pinalis ang ngiti sa labi. Alin, yung pagkasalo mo sa bukay ni Ami? Hindi man naiisip, umayo na lang si Veronica sa sinabi ng tiyahin upang ganap na makalusot. Sabi po kasi nila, kung sino man daw ang makasalo sa inihagis na bridal bouquet, siyang susunod na ikakasal. Parang hindi ko paniniwalaan yun. Oo naman, superstitious bilip lang yan, sabi ni Sheila. Saka wala naman akong boyfriend, kaya paano ko ikakasal? Sa ngayon nga wala, pero paano kung mapatulad ka kina Ami at Fatima? Instant boyfriend na nangyari, at instant na husband na rin. Sana na nga lang, wag rin maging instant ang kanilang pagsasama, sagot ni Jeannie. Sa tingin ko naman sa mga bayaw namin, tita, forever and ever nilang mamahalin ang aming mga kapatid. Ay! Kinikilig na wika ni Ana. Tiyak na sa mga sandaling to, nasa isla na rin sila at very sweet sa isa't isa. Siyempre, they're on their honeymoon yata. Sana magkaroon agad tayo ng mga pamangkin. Hiling ni Sheila. Inayunan yun ng excited din na pamangkin na si Ana. Hay, salamat naman sa Diyos. Nagkasundo rin sa wakas ang kambal. Pagod na talaga ako, tita. I wanna rest. Kaya aakyat na ako sa aking silid. Me too, sabad ni Ana. Hindi natagalan, umakyat na rin sina Jeannie at Sheila. Bagaman at napapagod, hindi ang paghiga sa malambot niyang bilog na kama ang inuna ni Veronica. Dumiretso siya sa bahagi ng kanyang bedroom, kung saan nakadikit ang malaking poster ng paboritong British actor. Oh, my honey, my love, kumusta ka na? You know, I miss you so much, my sweetie pops. Wika niya sa harap nun. Pinakausap niya ang larawan na tila ba isang taong may buhay. Pagkuwan, hinalikan niya yon. Halik na sunod-sunod at pawang matutunog. Namiss kitan talaga, honey, my love. Sobra grabe, sabi pa. Kung may makakakita sa kanya sa mga sandaling yun, mapagkakamalang inaapuntahan siya ng pagkabaliw. Larawan nga naman, kinakausap, hinahalikan, niyayakap. Ganun katindi ang paghanga niya sa kanyang idolo. Kaya nga yata sa dami ng suitors, wala siyang magustuhan kahit isa. Paano hinahanap niya sa mga yon ang katangian ng kanyang idolo? Medyo mahaba at mamula-mulang buhok na merong natural curls. Blue eyes, red lips. Katawang katamtaman. Pakiramdam niya kapag niyakap siya ng ganung klaseng lalaki, magkakandurog-durog ang kanyang mga buto. Pero hindi pa sa isang pangangatawang gaya ng kanyang idolo. Nang magsawa sa kakausap sa poster, sakalang niya ibinagsak ang pagod na katawan. Sa kanyang panaginip, hindi lang siya niyakap ng aktor. Hinagkan din siya nito sa labi. Halik na damang-dama niya. Sweet kisses, sweet love. Kaya naman nang siya ay magising, isang matamis na ngiti ang nakaguhit sa kanyang manipis na labi. Nang gabing yun, may pinagpupuyatan si Veronica. Isa yung disenyo para sa isang garment. Kung titingnan kakaiba sa pangkaraniwang outfit ang kanyang iginuguhit. Sinadya niya yun bilang fashion designer. Kailangan sa isang gaya niya ang lumikha ng disenyong naiiba sa mga palasak na to create a new style. Kung sa bagay, hindi nalingid sa kanya na most fashion trends change slowly. Each year, the spotlight is focused on one part of the garment. Pwedeng sa taong to, sleeves, may go wider or longer. Sa susunod namang taon, the hemline goes up or down. Minsan lang nagkaroon ng overnight fashion change. Naganap ito noong taong 1947. Ginagawa ang pagtitipid sa mga damit ng sibilyan para magkaroon ng more fabrics for soldiers' uniform. Sa dinisenyo niyang blazer and shorts, pure cotton ang telang napili niya sa shorts at sa blouse ay darkon at cotton. 93% rayon naman at 7% silk ang napili niyang fabric para sa disenyong skirt and blazer. As a designer, hindi lang sa tabas ng damit siya responsible, kung hindi pati na rin sa mga fabrics and even colors. Masaya siya kapag ang kanyang nilikha ay sinusundan ng iba. Kung sa bagay, ilang beses na rin naman naging trendsetter ang garment kung saan eksklusibo siyang nade-design. Nang matapos ang trabaho, sumagi sa kanyang isipan ang mga kapatid, sina Ami at Fatima. No doubt,
Sa mga sandaling yun, walang kasing saya ang dalawa sa piling ng kani-kanilang pinakasalang lalaki. Hindi niya makakalimutan ang kaligayahang nakalarawan sa mukha ng mga yon habang lumalakad sa nakalatag na red carpet, patungong harap ng altar kung saan naghihintay ang dalawang lalaki. Kung pinanindigan pala niya ang hindi pagpunta ng Puerto Molasco, walang hanggang pagsisisi ang nangyari sa kanya. Tunay kasing napakaganda ng lugar na yon. Napahiya tuloy siya sa kanyang sarili. Minaliit nga naman niya ang bayang Sinilangan, tinatawag na bundok, remote, wala sa mapa, etc. At ang mga tao roon, mangmang, walang muwang, huli sa uso, badoy, etc. Yun pala, puro kabaligtaran yun ng inaakala niya. Labis niyang hinangaan ang Rancho Molasco na pag-aari ng bayaw nito. Napaka-ideal ng POC na yon para sa isang vacation. May imbitasyon naman sila mula sa mag-asawa na bumalik doon at magbakasyon. May agreement naman ng mag-asawa na pagkatapos ng honeymoon, babalik ng Maynila si Fatima upang asikasuhin ang naiwan trabaho. Pero alam niya, mismong si Travis hindi makakatagal sa ganong setup. Siyempre nanaisin ng lalaki na sa tuwin ay makapiling ang pinakamamahal na asawa. Kinabukasan, napag-usapan nila ng kaniyang tita Jeannie ang tungkol sa bagay na yon. Kung naiba-iba lang siguro ang napang-asawa ni Fatima, hindi ang problema, kahit pa nga lalaki taga Puerto Molasco. Pwede nilang iwan ang lugar na yon at dito sa Maynila pirmihang manirahan dahil nga sa kumpanyang pinamamahalaan ng kapatid mo. But it so happened na pinakasalan niya ay ang alkalde na bayang yun. If Travis will leave the place to join Fatima here in Manila, para na rin siyang isang walang kwentang ama na basta na lang nang iwan ng kanyang mga anak na umaasa sa kanya. Wika ni Jeannie. At si Fatima bilang asawa ng isang alkalde, may katungkulan na rin sa bayang sinasakupan ng asawa kung tutuusin. Pero napaka-abnormal naman yata na kung kailan sila naging mag-asawa, saka pa sila maghihiwalay. Dito si Fatima at si Travis sa Puerto Molasco. Pakli ni Veronica. Ay, sinabi mo pa. At saka napakalupit naman kapag nagkaganon, diba? Para lang sila magkita, kailangan pang si Travis o si Fatima ang magbiyahe na matagal. Upang magkita lang mula 1 hanggang 2 araw, para naman bumalik sa kanilang obligasyon. Napakahirap, lalo na kapag nagdadalang tao na si Fatima. Hindi pa man gusto ko na maawa sa kanila, Tita Jeannie. Kaya nga may naisip ako. What, tita? Ako ang upo sa posisyon ni Fatima, nang sa ganon, maging lubusan ang kaligayahan nila ni Travis. Ikaw ang dating humahawak sa posisyong yun, kaya alam kong kayang-kaya mo, tita. Pero may problema pa rin, ang health mo. Pinayuhan ka ni doktor na magpahinga, di ba? Hindi naman ganun kalala ang kondisyon ko, Veronica. Kaya alam kong kayang-kaya ko pa. Tungkol sa pagpapahinga, susundin ko naman ang payo ng doktor. I'll take a good rest bago sumabak sa labanan. Nagtatawa pang sabi ni Jeannie. Okay, tita, but remember, huwag mong pipilitin kung hindi mo kaya. Higit ka mahalaga kaysa sa ano pa man. How sweet of you, my niece. Sabi ni Jeannie sabay haplos sa likod ng may natural curl na buhok ni Veronica. Dapat lang, Tita Jeannie, dahil kung wala ka, isang malaking katanungan kung ano nang nangyari sa aming magkakapatid nang mawala si Inay at Titay. Pero dahil sa'yo, heto kami, may maayos na buhay, mayroong pinag-aralan. Thanks for all of this, tita. At humalik pa si Veronica sa pisngi ng tiyahin. Telephone, Ma'am Veronica. Si Isa, ang best friend at kapwa modelo ni Veronica. Kagayak ito ng dalaga sa pagdalo sa kasal ng mga kapatid sa Puerto Molasco. Pero sa hindi naiwasang kadahilanan, hindi ito nakasama. Ngayon, may ibinabalita sa kanya ang excited na kaibigan. Yes, isang fashion show yung pwede nating salihan. Fi-feature dito ang mga bridal collections. And guess who kung sino nasa finale? Sino? Tanong niya. Ikaw, Veronica. With Harvey Montes as the groom. Lalong na-excite si Isa. Kumunot naman ang noon ng dalaga. Harvey Montes? Sino siya? I forgot. Ilang araw ka na nga palang nawala, kaya medyo nawala ka na rin sa circulation. Well, Harvey is the nephew of Mrs. Salome Montes. You know naman Mrs. Montes? Yung owner ng Montes Hotel and Restaurant? At isa sa mga major sponsors kapag may show tayo? Mismo! And this Harvey Montes is her nephew, na anak ng kapatid niyang sugar magnate from Negros. Pero hindi yun ang pinakabongga, tita. What? Si Harvey, kamukhang kamukha ng idolo mo. Really?
Tanging nasabi ni Veronica sabay bangon ng matinding pananabik sa kanyang dibdib na makaharap agad ang male model na sinasabi ni Isa. Ikaw talaga, Isa. Wala kang ginawa kung hindi good time ako. Puno ng panggigigil na wika ni Veronica sa matalik na kaibigan. Malutong naman ang halakhak ni Isa. Sige, tumawa ka. Pagtawanan mo ako. Nakapamaywang na sabi niya. Fred naman, don't tell me na napipikon ka. Saka ano bang good time ang sinasabi mo? Napatunayan ko naman sa'yo na may coming show nga tayo, di ba? At puro damit pangkasal ang isusot natin. But how about Harvey Montes? Nasabi mo kamukhang-kamukha ng idolo ko. Matindi ang panunumbat sa kanyang tinig. Lalong napabunghalit ng tawa si Isa. Diyan lang ako aminadong na i-good time kita. Inis na inis si Veronica kay Isa. Imagine nga naman, nang malaman niya kamukha ng idolo niya ang ipapareha sa kanya sa kanilang susunod na fashion show, kulang na lang mapulmonya siya sa tagal ng pagkakababad niya sa kanyang bathtub. At halos kalahati ng mamahalin niyang perfume ay naiwisik na niya. Just to make sure na mabango siya kapag nakaharap ito. At nakaharap nga niya si Harvey Montes, face to face. At noon niya natuklasan, niloloko lang pala siya ni Isa nang sabihin nitong kamukha ni Harvey ang hinahangaan niyang British actor. Dahil kahit saang anggulo niya tingnan, ni kapiraso wala yung nakuha. But in fairness, Harvey is good looking, ha? Kinikilig ang mga kasama natin kapag ngumingiti siya. Sabi nga pang close-up smile. No wonder, kinukuha raw ang lalaking yun as the next commercial model na nasabing toothpaste. Hindi siya nag-comment dahil totoo namang good-looking si Harvey. Sobrang pasa ang personalidad nito para maging isang matinee idol. Maya-maya pa simpleng si Nico, ni Isa, si Veronica. Hey, look who's coming! Si Harvey, ang ngiting-ngiting si Harvey at papalapit sa kanila. Hello girls! Bati nito na kumakaway pa. Kinilig si Isa. Ay, that close-up smile. Nakita ko na naman. Pinandilatan nito ni Veronica. Isa! Sakalang muling pumormal ang dalaga. Nakipagkwentuhan sa kanila si Harvey. Kung ano-ano lang pero sapat na para makuha agad ang loob nila. Likas na friendly ang binata at maraming clean fun jokes na talagang nag-enjoy sila. Nang ipasya nilang umuwi na, nagpresenta itong ihatid sila. No thanks. Dala ko ang car ko eh. Ewan ko lang dyan kay Veronica. Sa pagkakalam ko kasi nasa talyer pa ang Honda Civic niya. Anito sabay baling sa kanya. Isa! Muling napadilat si Veronica. Bakit nga nang sunduin siya nito kanina, usapan na nilang ihahatid din siya nito pa uwi. Pero ngayon, mukhang wala itong balak na tuparin ang kanilang usapan. Kung ganon, pwede kong ihatid si Veronica. Yun ay kung papayag siya. Yes, sure, why not? Si Isa ulit ang sumagot. Pwedeng-pwede, di ba amiga? Gustong sakali ni Veronica ang pilyang kaibigan. Kung tatanggi siya, para na niyang hiniya ang binata. Napasubo siyang tanggapin ang alok nito. Salamat Veronica. Nakangiti pang pasalamat sa kanya. Ako yata dapat magsabi niyan dahil ako ang malilibre sa pagtataksi. Okay lang, have a good time. Gosh! Veronica, sino yung poging naka-Land Cruiser na naghatid sa'yo kanina? Tanong kay Veronica ni Sheila habang naghahaponan sila. Yon, si Harvey Montes. Sagot niyang kulang sa emosyon. Artista ba siya? Hindi. Ramp model lang na gaya ko. Pero magiging commercial model na rin yata dahil kinukuha raw na modelo ng isang kumpanya ng toothpaste. With that cute guy as their model, tiyak na tataas ang kanilang sales. All praises ka na naman yata sa bagong friend ni Veronica. Puna ni Ana kay Sheila. Hala ka, masama na yan. Kumumpas pa si Ana. Alalahanin mo, ikaw tong palaging nagsasabing alisin ko muna ang mga boys na yan sa isip ko dahil studies dapat muna ang maging priority natin. Hindi naman eh. Parang nakuhitan lang ako sa naghatid sa kanya. Yun lang. Okay, wala na tayong pagtatalunan tungkol dyan. Lihim yung kinatuwa ng kalooban ni Jeannie. Simula kasi na mapagsabihan nito ang dalawang pamangkin, bihirang-bihira na nga magtalo pa mga yon. Nang mga sumunod na araw, ay naging abala si Veronica sa kanilang mga rehearsals. Bukod dun, patuloy pa rin niyang sinisingit ang trabaho bilang designer. Dahil sa rehearsals, napalimit ang pagkikita nila ni Harvey. Tita, that only means one thing. One thing! Nakataas pa ang hintuturo ni Isa. At ano yung one thing na yon?
Tanong ni Veronica. Ano pa? He likes you. O sa mas angkop na salita, he's in love with you. Ikaw, Isa, kahit kailan kung ano-anong inilusyon mo. Ilusyon? No, my dear. It's not just an illusion. Wait and you'll see. Hindi nagtagal ay nagkatotoo ang sinabi ni Isa dahil isang gabi, formal na umakyat ng ligaw sa kanya si Harvey Montes. May dala-dala pa itong 3 malalaking bar ng imported chocolates at isang mahabang box ng mamahaling orchids. Nakasuot ng abuhing long sleeves ang binata na tinernohan ng black slacks. Kung si Isa ang kaharap nito ng mga sandaling yon, tiyak nakikiligin na naman yun. Very open ang dalaga sa pagsasabing may crush kay Harvey. Pero sa tuwi-tuwi na, pinagdidiin ng crush lang. Ewan kung dahil plain admiration lang ang nadarama ni Isa para kay Harvey. O isang balidong excuse lang yun dahil si Veronica at hindi ito ang niligawan. Sino nga ba naman kasi ang hindi magkaka-crush kay Harvey Montes? Hindi lang gwapo at malinis, mabango pa. At kung isasabay pa nito ang ngiting nakakagayuma, talagang patay ka. Baka sa rin na may breathing ang bawat galaw ng binata. Sabihin pang ang angkal na pinagmulan ay kilala sa mataas na lipunan. Kaya naman kahit na sinong babae, masasabing ikararangal ang mapabilang sa pamilya ng mga Montes. Sa paningin ng marami, Veronica is so lucky. Bagay na nararamdaman din ng dalaga sapagkat damang-dama niya how she's envied by the other girls around. Pero liban doon, wala na siyang iba pang nararamdaman pa. Ano ba yung puso mo, manhid? Hindi makapaniwalang tanong ni Isa. Ano magagawa ko? Alam na mapilitin ko ang sarili kong ibigin siya. Veronica, ang puso hindi na kailangan pilitin pa kung ang lalaki nag-offer dito ng pag-ibig. Kasing gwapo, kasing yaman, kasing edukado at kasing tamis ngumiti ni Harvey Montes. And what do you think of me? Just playing hard to get? Matindi ang pagpaprotesta sa kanyang tinig. Ano ba naman kasi ang dahilan at hindi mo magustuhan si Harvey? To tell you he's more than perfect. Kung bakit lang kasi ikaw at hindi ako ang kanyang niligawan. Kung ako di walang problema. Unang akyat pa lang niya ng ligaw, kami na agad paglabas niya. Kung gusto mo, di gagawan ko ng paraan para sa'yo mabaling ang kanyang pagtingin. Hindi na, uy. Maligaya na ako na best friend ko ang kanyang minahal. Pero kung nagkataong iba, talagang hindi ako makakapayag. Aagawin ko siya. Di maaaring hindi. Sa totoo lang, Isa, Harvey is just a friend para sa akin. Alam ko na kung bakit. Dahil dun sa idolo mo. Dahil gaya ng sa iba mong suitors, hinahanap mo rin kay Harvey ang physical na katangian ng idolo mo. Alam mo ang tawag doon? Insanity? Sakit mo namang magsalita. I'm just telling you the truth. Siguro nga, kailangan niyang sundin ang payo ng kanyang kaibigan. She needs someone to help her ease the pain she's feeling at the very moment. Sige, sasagutin niya si Harvey. Pero hindi dahil haharap na siya sa realidad. Tatanggapin niya ang pag-ibig nito para malimutan niya ang kanyang ilusyon. Buhay na buhay ang ancestral house ng mga Villegas. Dumating ang mag-asawang Ami at Gregor. Gayon din ang mag-asawang Fatima at Travis. We miss you a lot, Fatima, Ami. Nakayakap na sa lubong ni na Jeannie at ng kambal sa dalawa. Ganon din kami, Tita Jeannie. Tugon ni Ami. Kumusta ang honeymoon? Magkakaroon na ba kami ng pamangkin? Napatawa ang lahat sa tanong na yun ni Ana. Ikaw talaga, Ana. Anong akala mo sa iyong mga bayaw? Superman? Tanong ng natatawang si Fatima. Oo nga naman, Ana. Sabi ni Sheila. Bigyan natin sila ng sapat na panahon para mabigyan tayo ng magagandang pamangkin. Noon napansin ni Ami na kulang ang kapatid. Si Veronica? Nandun sa Sulu Hotel. May fashion show silang gagawin doon. Kaya panay ang rehearsal. Sabi ni Sheila. Good for her. Yun naman talaga ang nice niya, di ba? Ang makilala sa mundo ng mga live mannequins. Maagap na salo ni Fatima. Kaya lang, baka naman pinababayaan niya ng trabaho niya sa garments. Si Jeannie ang sumagot. Yan ang hindi niya ginagawa. Kahit malimit ang rehearsal nila, she says to it na nagagampanan pa rin niya na maayos ang pagdedesenyo para sa kumpanya. May balita nga pala kami tungkol kay Veronica. Alam ba niyo, may boyfriend na siya? Masiglang balita ni Ana. Kasing kisig ko ba? Tanong ni Gregor. O kasing gwapo ko? Si Travis naman. Napakamot sa ulo si Ana. Pinagsama yatang Gregor at Travis. Lalong lumakas ang tawanan.
Oh, akala ko ba hindi makikipag-boyfriend ng Marting yun kung hindi rin kamukha ng kanyang idolo? Ibig sabihin, nakita niya kamukha ng kanyang idolo? Nagkatinginan sina Ana at Sheila. Wala nga naman ni kapirasong pagkakahawig si Harvey sa aktor na yun. Pero walang duda, pogi siya. Edukado pa't mayaman. He belongs to the Montes family at Negros. May pagmamalaking wika ni Sheila. Isang masarap na hapunan ang kanilang pinagsaluhan. Habang kumakain, panay ang kanilang kwentuhan. Ngunit habang palalim ang gabi, unti-unti nang masisinag ang kalungkutan sa mukha ni Fatima. Bukas ng umaga, tutulak na pabalik sa Puerto Molasco ang mag-asawang Fatima at Gregor. Gayon din ang pinakamamahal nitong asawa na si Travis. Huwag kang malungkot, pansamantala lang naman to. Ano ang ibig niyong sabihin? Nagtatakang tanong ni Fatima. Inihahanda ko ang aking sarili, Fatima, at alam ko, sandaling panahon na lang, handa na naman akong umupo sa aking trono. Agad na unawaan ni Fatima ang tiyahin. Hahawakan niyo muli ang garments? Oo, palagay ko naman hindi yun makakasama. Makabubuti pa nga para sa akin dahil muli na naman ako makikihalubilo sa mundong aking pinanggalingan. Well, I like the idea, tita, dahil ibig sabihin nun, hindi na namin kinakailangan magsakripisyo pa ni Travis kung ganyang hahawakan yung muli ang pamamahala sa kumpanya. Kaya lang, are you sure na kaya mo? Baka naman pipilitin mo lang ang sarili mo para sa aming kapakanan. Ayoko naman ng ganun, tita. Huwag ka nga mag-isip ng ganyan, iha. Dahil ang totoo, sa pakiramdam ko, magsisilbing therapy pa sa akin ang muli kong pagtatrabaho. Iniisip ko pa nga lang parang sumisigla na naman ako. Siguraduhin mo lang na hindi ka magkakaproblema sa kalusugan mo, tita. Dahil kapag nagkasakit ka dahil dyan, ako ang kauna-unahang magigilty. Don't worry, kilala mo ako. Kapag hinawakan ko ang isang bagay, ibig sabihin, kaya ko yung hawakan. Saan mga aspeto tingnan? Kung sa bagay, malapit na namang magtapos ang kambal. Konting panahon na lang at makakatulong mo na sila sa pamamahala ron. Yan pa nga ang isa. Kaya sabihin mo kay Travis, sa susunod na buwan kapag dinalaw ka niya rito, makakasama ka niya pabalik. Nako, sigurado ako matutuwa yun, tita. Nakilala ni Fatima si Harvey. Gaya ng kanilang tita Jeannie at ng kambal na kapatid, boto rin ito kay Harvey bilang nobyo ni Veronica. Wow ha, ang galing mong pumili, Veronica. Sabi nito kay Veronica ng hapong yun. Kanino pa ba ako magmamana? Di sa'yo, Ami. Tugon ng dalaga na sabay nilang ikinatawa. Di ngayon, alam mo na ang feeling ng isang babaeng umiibig? Walang kasing saya, diba? Ako nga noon kay Travis, pakaramdam ko kuliros ang aking paligid. Wika nang nakangiting si Fatima, na tila ba nangangarap pa. Napangiwi si Veronica. Bakit? Corny ba? Hindi sa corny, kaya lang, ewan ko kung maniniwala ka. Kasi sa totoo lang, hindi ko nararamdaman yung mga feeling na minemention mo. You're in love, diba? Yun na nga siguro ang problema kasi I'm not. Kung ganun, bakit mo tinanggap ang pag-ibig ni Harvey? Kasi gusto ko makalimutan yung hindi ko ina-expect na pag-aasawa ng idolo ko. Imagine, habang nasa zenith ako, ng matinding paghanga at pagpapantasya sa kanya, saka naman siya nag-asawa. I feel devastated talaga. Hay, exaggerated ka naman yata, Veronica. Alalahanin mo, isang artista yun. Kung may paghanga ka sa kanya, hanggang dun lang yun. Siguro nga yun ang dapat. But what can I do? You see, nawala ang pagiging smart girl ko dahil sa pangyayaring yun. Complete idiot na naman minsan ang tingin ko sa sarili ko. Alam ko rin naman na mali to. Dahil kay isa man, ang idolo ko can never be mine. Never. Napailing si Fatima. Mali ba ang ginawa ko, Fatima? Mali. Dahil kahit kailan, masama ang gumamit ng kapwa para sa sarili mong kapakanan. But at the same time, tama rin. Dahil sino ang makakapagsabi? Baka dahil dito, tuluyan mo siyang matutunang ibigin. Sabi nga ng ilang pilosopo, love is like a film. Oo nga naman, dahil pwedeng ma-develop ang pag-ibig. Ang swerte niyo ni Ami, no? Hindi na kinakailangan pang i-develop ang pag-ibig sa puso niyo. Dahil ora mismo, nandiyan na yan sa inyong dibdib nang makilala niyo ang mga lalaking pinakasalan niyo. Hay, wag mo kaming kainggitan. Dahil sigurado ako, sooner or later, mararamdaman mo rin yan. Kay Harvey? Kay Harvey o kanino pa man. Kung sa bagay, kung ang utak niya ang kukonsultahin,
Walang pasubali si Veronica na si Harvey Montes ang lalaking nababagay sa kanya. Sabihin pang likas siyang sosyalera kung kaya isa ring galing sa may sinabing pamilya ang nararapat niya mapangasawa. Muli niyang isinaisip ang sinabi ni Fatima. Love can be developed. Doon na lang siya magkikling sa kasabihang yun. After all, mas favorable sa kanya kung mangyari nga yun. Si Harvey Montes talagang may pagmamalaki ng isang babae. Tapos na ang rehearsal ng mga modelo. Going home? Tanong ni Isa kay Veronica. No, not yet. Lalabas pa kami ni Harvey. Yan ang sinasabi ko. Di ngayon willing and able ka na sa pagsama-sama sa kanya. Which should be no. Dahil boyfriend mo na siya. Si Veronica na nga mismo ang nagtuturo sa sarili na pag-aralang mahalin si Harvey. Did you enjoy? I did. Bukod sa Class A talaga ang pianist, the place is cozy. Bayaan mo, love. Babalik tayo ron. Nang bigla nitong itigil ang minamanehong sasakyan sa isang tabi ay nagulat siya. Bakit? Nasiraan ba tayo? No, hindi naman. I'm just taking a precaution. Precaution for what? Harvey? I wanted to taste those red luscious lips again. Veronica. Hudyat na payag na siya sa nais nito, ay tumunghay siya. Isang sandali pa, their lips met. Dama niya ang pagbilis ng tibok ng puso ni Harvey. Gayon din ang pagbilis ng hininga nito. Palatanda ang feel na feel ni Harvey ang kanilang ginagawa. Halos hindi siya makahinga sa higpit ng yakap ni Harvey. Gusto ring madurog ng labi niya sa paraan ng paghalik ng nobyo. Pero bakit ngayon walang tamis? Kagaya rin ng mga unang pagkakataong ipinaubaya niya sa nobyo ang labing yun. Kung naiiba lang sa init ng pagkakahalik ng binata, baka nagsimula na siyang madarang. Nagulat pa si Harvey nang itulak niya. Enough, Harvey, enough. Sabi niya. But, pinagbigyan na kita kanina, kaya ngayon, ako naman yung pagbigyan mo, okay? Okay. Sa halip sa paglipas ng mga araw, lalo nitong ginagawa ang lahat upang tuluyang mapalapit ang damdamin niya rito. Gaya ng sinabi ni Jeannie kay Fatima, ito na muli ang ookupa sa posisyong pinagkatiwala dati kay Fatima kapag maayos na ito. At ngayon na yun pamangkin ko. Mismong si doktor na ang nagbigay sa akin ng go signal. You mean, tita, pagdalaw sa akin ni Travis sa linggo, pwede na ako sumama sa kanya pabalik sa Puerto Molasco? Ganun na nga, iha, at makapagsisimula na kayo ng isang normal na buhay may asawa. Kaya lang, sigurado ka bang hindi mo mamimiss ang pag-opisina? Siyempre, mamimiss ko, tita. Gaya ng pagkakamiss ko sa inyo at sa mga kapatid ko. Pero kailangan kong harapin ang bagong yugto ng buhay ko eh. As Madam Fatima, the mayor's wife. Napatawa si Fatima. Masyado naman yata ang aristocratic ang dating, tita. Nakakagulat ba? Dapat lang dahil ikaw na ang first lady ng Puerto Molasco. Oo nga, tita. Kaya ngayong makababalik na ako doon, pwede nang pirmihang manirahan. Tutulungan ko na si Travis sa kanyang paglilingkod sa aming bayan. Who knows? Baka ilang panahon pa asawa mo na maging gobernador. Sa charisma ni Travis sa tao at sa pagkahilig rin sa politiko, hindi nga nakakapagtaka kung maging ganun na nga, tita. Basta ako, palagi lamang ako nasa likod niya. Hanggang namin yung patuloy na kaligayahan at sana sa pagbabalik niyo mayroon na akong apo. Masayang wika ni Jeannie. Marami ang nangilag nang malaman ng mga tauhan na si Jeannie nang muli ang mamamahala sa garments. Hindi lingid sa kanila ang sobrang kaistriktuhan ng orihinal na amo. Ngunit nang magsimula na matandang dalaga, napatunayan ng marami na wala naman pala silang dapat ipangamba. Malaki na ang ipinagbago ni Jeannie. Bagaman at istrikta pa rin ito, nasa lugar na. Nakikipag-usap na rin ito sa mga pangkaraniwang tauhan, hindi gaya noon na sa tuwi na ibinubukod nitong sarili sa silid opisina. Naalala ni Gina ang kapatid sa katauhan ng pamangkin na si Veronica. Parehong-pareho sila ng pangarap ang mga maging buhay na manikin. Kung hindi na pangasawa ni Elisa si Franco, tiyak na lalo siyang nakilala sa mundong to. Pero di bali, anak naman niya ang magpapatuloy nun. History repeats itself. Ipinilig niya ang ulo. Hindi nga naman pwedeng ang naging kasaysayan ni Eliza ay maging kasaysayan din ng anak nitong si Veronica. Unang-una, bagaman pareho sa pagmamodelo na hilig ang magina, malayong-malayo naman ang ugali ni Veronica kay Eliza. Si Eliza ay simple lamang, ngunit si Veronica mula sa pagkabata, kinakitaan ng kataasan.
Ang hilig nito talaga, maluhong pamumuhay. Yung uri ng pamumuhay na tinitingala at kinahihilian. Umibig man si Veronica sa isang gaya ng ama, naniniwala si Jeannie na hindi ito tutulad sa ina, na pinananaig ang puso. Utak ang pamamayanihin ng dalaga. Hindi naglihim sa kanila si Veronica na wala itong damdamin para kay Harvey. Pero pinag-aaralan na nitong mahalin ang binata. Hanggang mapanatili nito ang nais sa tuwi-tuwi na, ay mapabilang sa uri ng taong tinitingala sa mataas na lipunan. Tunay na larawan ng isang makabagong Eva, si Veronica. Ambisyosa, praktikal, malaya, mas pinananaig ang isip kaysa sa puso. Sumapit ang gabi ng pagtatanghal ni na Veronica. Dati namang nakakalahok sa isang fashion show ang dalaga. Ngunit ng mga sandaling yon, hindi niya maiwasan ang hindi kabahan. Ang dahilan, nanonood ang aristokratang pamilya ni Harvey. Alam niya pinagmamasdan siya ng mga yon. Bawat galaw, bawat kilos. Oo nga at hindi siya pwedeng basta-bastahin na mga Montes. Dahil nananalaytay sa dugo niya ang apelyido na kilala sa business world. Ngunit dapat niyang aminin na marami pang babaeng nakahihigit sa kanya. At isa sa mga yon, maaaring mas naisin ng mga Montes para kay Harvey. Sapagkat sila ni Harvey ang nasa finale, hindi umaalis sa kanilang spotlight. Isang ivory-colored bridal gown ang kanyang suot na nasasabugan ng Swarovski crystals. Samantala, black tuxedo naman ang suot-suot ni Harvey na lalong nagdagdag sa akin nitong kagwapuhan. Perfect pair daw ang dalawa. Umugong ang malakas sa palakpakan. Palatandaang nasiyahan sa panonood na fashion show ang mga piling-piling taong naroroon. Matindi ang kaba sa kanyang dibdib. Ang pagtatapos ng show na yon, ang hinihintay nila upang formal siyang ipakilala ni Harvey sa mga magulang at kapatid. Sinabihan niyang sarili, ano nga ba ang dapat niyang ikanerbiyos? Kapag nakaramdam siya na hindi siya gusto ng pamilya ng nobyo, di aayawan niya na rin ang mga yon. Hindi yata siya ang tipo na ang sarili ay pinagsisiksikan sa iba. Baka nga pati si Harvey, ayawan na rin siya ng tuluyan. Pero hindi yun ang nangyari. Damang-dama niya ang walang kaplastikang pagkagilo sa kanya ng mga Montes nang ipakilala na siya ni Harvey sa mga yon. Kahit nga ang mama ni Harvey, na mukhang mas mataray pa sa iba, maluwang na maluwang ang pagkakangiti sa kanya. Hindi nagkamali si Harvey sa pagpili sa iyo. Bukod sa napakaganda mo, napakahusay mo pang modelo. You will surely make it to the top, iha. Sabi pa na puro superlative ang adjectives na ginamit sa kanya. Any plan of joining a beauty contest? Tanong ng dalagang Montes na si Aretha sa tonong ala Chris Aquino. So far, wala pa. Ay, why? I believe you are highly qualified. With her height, beauty, charm, and intelligence, I agree with you, my dear sister. Wika naman ang pinakapanganay na si Nelson na hindi nalalayo ang bigkas kay Harvey. Pero dun yata ako hindi agree. No why? Tanong ni Harvey. There's no need asking, Harvey. Because Veronica's beauty is for your eyes only. Masayang nagkatawanan sa kanilang table kung saan nakaupo rin sina Jeannie, Sheila at Anna. Nang gabing yun, nagkalapit ang pamilya na magkasintahan. Sa kabila ng lahat, nananatiling malayo pa rin ang damdamin ni Veronica kay Harvey. Ay, ano ba itong nangyayari sa akin? Sigurado akong si Harvey na yung gusto kong mapang-asawa. Siya yung lalaki pinapangarap ko. Pero bakit hanggang ngayon tumututol pa rin ang puso ko? Kasi nga, hindi mo siya mahal, gusto mo lang siya. At malaki ang kaibahan ng minamahal sa ginugusto lang, Veronica. Kunot noong napatingin si Veronica kay Anna. At ano naman ang alam mo tungkol sa problema ko? Siguro nga mas bata ako kaysa sayo at maaaring ang sabihin mo na mas malawak ang kaalaman mo kaysa sa akin pagdating sa pagmamahal. Pero hindi naman siguro sa edad na susukat ang lawak ng kaisipan ng isang tao eh. Pwede rin siguro itong maibasa sa kanyang pananaw. Teka Ana, sa pananalita mo, parang gusto ko na yatang bumilib sa'yo. There is no need naman to believe in me, Veronica. Gusto ko lang ipaalala sa'yo na if you really want to be happy when you fall in love, gamitin mo yung puso mo, hindi ang utak mo. Dahil puso ang tumitibok at hindi ang utak. Para mo na rin sinabi na talagang hindi ako liligaya kay Harvey. Yun naman talagang nakikita ko eh. Pero kanino ako liligaya? Sa artista? Iniwan na nga ako ng lokong yun eh. Tuluyan na akong iniwan in favor ng babaeng yun.
Malakas na napatawa si Ana. Kapag nababanggit mo yung asawa ng idol mo, you sound like a 13-year-old na iniwan ng crush niya. Come on, sister. Gaano man katindi ang paghanga mo sa kanya, the fact remains na taghanga ka lang at artista siya. Bagaman kasama siya sa mundo na pinagpapantasyan mo, hindi ka naman niya kasama sa kanyang mundo dahil magkaiba kayo. Gets mo? But come to think of it. Think of what? Pwede rin naman kaya hindi mo maramdaman na ngayon ang kahalagahan sa'yo ni Harvey. Kasi nga natatakpan yun ng mas matindi niyang pagpapahalaga sa'yo. Si Harvey pa, nakulang na lang yata ilagay ka sa isang eskaparating pader at palibutan ng mga nagbabanguhang bulaklak. Ana naman, ano ba? Ginawa mo pa ako santa. Correct! Yun na nga mismo, santa. Santa kang sinasamba sa paningin ni Harvey. Sapagkat masyado kang napampered ng pagmamahal niya, nababaliwala mo lang siya. Teka, kapag ganyan na ang ginagamit mong tsorya, kulang na lang sabihin mo sa akin na kapag wala na siya sa akin, saka ko malalaman ang kahalagahan niya. Well, ganun naman karaniwan, di ba? Kaya kung sa palagay mo, mamahalin mo rin naman siya sa bandang huli, huwag mo nang pabayaan pang mangyari yun sa'yo. Natampal niya ang noo. Kung kani-kanina kasi, parang naliliwanagan na siya. Ngayon naman, muli na naman siyang nalalabuan sa sitwasyong kinasusuungan. Paano ko malalaman kung matututunan ko rin siyang mahalin? Nang hindi na niya kailangan pang mawala sa buhay ko. Isa lang ang pwedeng kong isagot dyan, Veronica. Lumayo ka muna sa kanya. Hanggang wala kasing nababago, mananatiling naguguluhan niyang isip mo. Will you fall for him or not? Puso mo lang makakasagot niyan eh. Pero wag mong pilitin, kaya bigyan mo ng sapat na panahon. Away from Harvey? Yes, away from Harvey. 2 beses siyang napatango. Tama si Ana. Kailangan habang maaga malaman niya na kung may pag-asa bang mahalin niya ng tuluyan si Harvey. Isa pa, it's unfair. Very unfair. Hindi lang para kay Harvey, kung hindi para na rin sa kanya. Kaya naman she has to be honest with her feeling. You'll be going to Puerto Molasco? Bakit? May kakasal ka na naman bang kapatid? Tanong ni Isa sa tonong nanunukso. Loka, I'll be going to that island for a vacation. Seryosong sagot naman ni Veronica. Bakasyon? Ang ganda mo namang pumili ng bakasyon. Panahon ng tag-ulan. Paano ka makakapag-enjoy niyan? Hindi naman enjoyment ang hanap ko ron, kundi peace of mind. Gulong-gulo na kasi ang isipan ko sa relasyon namin ni Harvey. Ano pa ang kinakagulo mo? Hindi ba't pinakilala ka na ni Harvey sa pamilya niya? At welcome na welcome ka naman. Kaya nga lalo ako na-bothered. Feeling ko kasi sa harapan nila, napaka-hypocrite ako. I was pretending that I love Harvey so much. Pero ang totoo, hindi ko naman talaga alam eh. Akala ko pa naman natutunan mo na talaga siyang mahalin. Maybe, I've just played my part so well. Pero, kung nadaya ko man si Harvey at ang pamilya niya, siguro nga pati ikaw. Ang sarili ko mismo ang hindi ko kayang dayain eh. Well, I think, kailangan mo nga ang sinasabi mong bakasyon. Doon mag-isip ka mabuti ha. May isa lang akong pakiusap. Huwag mong sasabihin kay Harvey kung nasaan ako. Kapag sinundan niya ako ron, mawawalang saysay ang pagalis ko. I said it, pero sana sa pagbabalik mo, dala mo na ang linaw ng isip. Sana nga Isa. Sana. Ipinaalam naman ni Veronica kay Harvey ang pagalis. Yun nga lang, hindi niya sinabi kung saan at kung gaano katagal. Gaya ni Isa, naunawaan ni Jeannie at ng kambal ang dahilan ng pagtungo niyang yun sa Puerto Molasco. Dalangin din namang ito na sana malutas niya roon ang suliranin ng kanyang puso. Harvey, iho, kanina ko pa napapansin na parang natitigilan ka. Bakit? Nagkatampuhan ba kayo ni Veronica? Tanong kay Harvey ng kanyang mama. Humarap ang binata sa ina. Lalong natiyak ni Mrs. Montes na tama ang hinala nang makita ang malamlam na mata ng binata. Sinasabi ko na nga ba, well, lover's quarrel? Hindi maiwasan yan, iho. Pero kapag nagkasundo naman kayong muli, you will see. Higit natatamis ang iyong pagtitinginan. Ganun ba, mama? Yes, Harvey. Kaya wag mo masyadong damdamin ang tampuhan niyo. That's nothing. Ang kailangan lang, matuto kang manuyo. Alam mo naman kami mga babae, gusto namin sinusuyo kami. Give her the most expensive flower habang sinusuyo mo siya. I will do that, ma. And thanks for the advice. Si Isa ang higit na naaawa kay Harvey, pero wala itong magawa
kung hindi ang dumalangin na sana sa pagbabalik ng kaibigan ay pabor kay Harvey kung anuman ang maging pasya noon. Na mga sandaling yun sakay na ng ferry boat si Veronica. Tinatanong niya ang sarili. Namimiss ba niya si Harvey? Hindi, sagot noon. Does it mean wala talaga siyang feeling para sa nobyo? May sumalungat. Masyado pang maaga para maramdaman niya yon. Kahapon lang sila nagkahiwalay ni Harvey. Wala pang 24 hours. Kaya malabo talagang mamiss agad niyang binata. Sa inis, ibinato niya sa alon ang kinakaing mansanas. Sosyal ka! Anang isang tinig na mukhang gigil na gigil sa ginawa niya. Napalingon siya. Nakita niya ang isang lalaking hindi nalalayo ang edad sa kanya. Charlton? Otomatikong namula sa kanyang labi. Hindi naman talaga kahawig ng British actor ang lalaki. Pero gaya ni Charlton, alon-alon ang buhok noon na may natural na kulot. Matangos din ang mga ilong at may kakapalang labi na mamula-mula. Kung sa kutis at tabas sa mukha titingnan, sasabihin may kaya ang lalaki. Pero nang mapuna ni Veronica na sanay sa signature clothes ang kasuotan nito, napangiwi siya. Hindi Charlton ang pangalan ko. Inis pa ring wika nito. Tumaas ang isa niyang kilay. I know. Kung natawag mo kitang Charlton kanina, nabigla lang ako. Of course, you can never be my Charlton. Mataring niyang wika. Ano ba sinasabi mo kanina? Narinig ko may sinabi kang salita. Nung inihagis ko sa tubig yung kinakain kong apple. Sabi ko, sosyal ka. Samantalang ako, kanina pa kumakalamang sikmura. Walang magawa kung hindi ang matakam habang pinapanood kang kumakain ng hawak mong malaki. Mapula at mabilog na delicious apple. Tapos nakakailang kagat ka palang, itatapo mo na. Sosyal ka. Hey you! At anong karapatan mong dabugan ako ha? I don't even know you. Anong know you ha? Pwede ba? Huwag mo akong Inglesin. Sumasakit ng tenga ko kapag nakakarinig ako ng English. Siguro, dahil hindi ka nakakaintindi ng English. Ano naman kung hindi? Bakit? Makakain ko ba ang English na yan ha, Miss Social? Inggit ka lang. And for your information, talagang social ako. See this blouse ha? My pants? Even my bag and my scarf. Mamahalin lahat ang mga yan. And they are all created for a society girl like me. Ano? Hindi ka nakakibo dyan. Ano kaya kung hold upin kita pagkatapos ipahubad kong lahat ng suot mo at ibenta ko? Siguro malaki mapagbebentahan ko. Tiyak kasi na pati panloob mo may presyo. Bastos! Pasalamat ka bastos lang. Kung naging espada, tusok ka. Bastos kang talaga! Napataas ang isang kilay niya. Kagandahang lalaki, ayaw niyang pumayag. Pero nang muli niya itong sulyapan, alam niyang magsisinungaling siya kung ipagpipilitan niyang pangit ito. Dahil lang totoo, hindi lang gwapo ang walang breeding na koneho. Malakas pa ang appeal kahit ang suot ay puro mumurahin. Jonas, pambihira ka. Kanina pa akong hanap sa'yo. Nandito ka lang pala. Wika ng maitim at pandak na lalaking lumapit sa binata. Noon nalaman ni Veronica ang pangalan noon. Ikaw ang pambihira, Butchoy. Isasama-sama mo ako, gugutumin mo lang pala. Kakain na nga tayo eh. Mari, bakit ang gutumin? Di kahiya-hiya ako kay Mr. Castro. Pagkarinig sa pangalang yun, napansin ni Veronica na gumalaw ang magkabilang bagang ni Jonas. Jonas naman! Huwag mo sabihin galit ka pa rin sa amo ko. Bakit? Ano bang dapat? Matuwa ako? Butchoy, para sabihin ko sa'yo, kung hindi lang dahil sa nanay ko, hindi ako tutungtong ng Puerto Molasco para harapin ang kastrong yun. Nasa tinig ni Jonas ang tinitimping galit. Tama na nga yan, palagay ko gutom ka lang. Sumasabay sa pag-aalam ng sikmura mo yung pag-aalam ng bibig mo. Wala na ang dalawa, nakatanaw pa si Veronica sa dinaanan ng mga yon. Sa Puerto Molasco rin pala ang kanyang punta, wika niya sa sarili. Hindi niya alam kung bakit pero biglang-bigla ay nagkaroon siya ng interes kay Jonas. Sino ba talaga ang binata? Saan to nang galing? Ano ang dahilan at patungo ito ng Puerto Molasco? Higit sa lahat, sino si Mr. Castro na mukhang kinamumuhian nito? Balak pa sana niyang magtagal sa deck nang biglang umambon. Nang walang ano-ano ay tila biglang sumama ang kanyang sikmura. Kasabay halos noon ay ang malakas na sigawan. Kaipala itinaas ang dumating na malakas na alon ang kanilang sinasakyan. Hindi lang niya napansin ngunit ang ambon kanina, naging napakalakas na ulan. At ngayon may kasama pang malakas na hangin. Kung sa bagay, medyo hindi na maganda ang panahon nang umalis siya ng Maynila.
Pinigilan siya ng tita at ng dalawang kapatid na huwag na munang umalis dahil may nagbabantang parating na bagyo ang Pag-asa. Hindi niya yun ikinabahala. Isa kasi sa ugali niya, ang basta makapagbalak na ay kailangang ituloy. Pero hindi lang palalakad niya ang natuloy, maging ang pagdating ng bagyo. Nagmistulang bangkang papel na ipinaghehele ng higanteng alon ng ferryboat na kanilang sinasakyan. Don't panic! Malalampasan natin to. Magdasal tayo, ito ang tanging nating kaliligtas. Bagaman na tumuulan pa, wala na ang malalakas na hangin at mataas na alon. Nakita ninyo kung gaano makapangyarihan ang dasal. May ngiti ng tanong ng matanda na inayunan ng lahat. Si Veronica tila nanlalambot pa rin. Kanina lang siya nakaranas ng ganun at talagang ninervyos siya ng todo. Noon niya napatunayan kung gaano kahalaga ang buhay. And because we have only one life, kailangan natin tong pahalagahan. Dahil sa bagyo na delay ng 2 oras ang pagdating nila sa pier. Pero wala namang problema dahil kahit ilang oras pang na-delay ang dating niya, matyagang naghihintay sa kanya si Ami, kasama ang 2 tauhan sa rancho. Gustong sumama ni Fatima sa pagsundo sa'yo. Lamang may proyekto siyang sinisimulan ngayon para sa Women's Brigade ng Puerto Molasco. Alam mo na, hindi pa pwedeng mawalang First Lady. Oo naman, Ami. Naiintindihan ko ang sitwasyon ni Fatima. Anyway, heto ka naman at okay lang. Kumain muna sila bago nagpahatid sa tarhata. Sa Rancho Molasco, sila dumiretso. May galak na tinanggap siya ni Gregor. Kung sa bagay, rainy days is not a perfect time for vacation. Pero sisikapin namin maging masaya ang pagbabakasyon mong ito in our own way. Sa dami ng trabaho ni Fatima bilang First Lady ng Puerto, ang inasahan ni Veronica ay pumayat ang kapatid. Ngunit hindi. Sa tingin niya, nadagdagan pa nga ang timbang nito. Alam niyo kung bakit? Kasi 2 na kami. Kaya nga medyo maghihinay-hinay na ako sa aking mga trabaho. Excited na balita ni Fatima. Sigurado ako matutuwa si na tita kapag nalaman nila to. Pero mas matutuwa sila kung pati na si Ami. Huwag ka nga mainip. Veronica, dahil pagdating ng oras ko, dadaigin ko silang lahat. Kambal agad ang magiging panganay namin. Well, hindi malayo. May lahi yata tayo ng kambal. Lalo silang nagkasayahan nang dumating si Travis galing munisipyo. Kita mo kung gaano kakalakas sa akin, Veronica. Kahit may imbitasyon ako mula kay Mr. Castro na isa sa pinakamasugid kong supporter sa bayang to, inuna ko ang pag-uwi rito nang magkita agad tayo. How nice of you, Travis. You mentioned Mr. Castro? Oo, kilala mo? No, para lang pamilyar sa akin ang apelido, para bang narinig ko na kung saan. Well, kung sa bagay, bibihira ang nagtataglay ng apelidong Castro, pero malay natin, sa laki ng Maynila, baka isa sa mga taong nakadaupang palad mo, dala-dala ang apelidong yun. Well, maaari. Ibig mong sabihin, Han, tuluyan ka nang hindi pupunta kay Mr. Castro? Nakakahiya naman yata. No, hindi naman sa ganun. Pwede ko bang pabayaan yun? Inuna ko lang muna ang pag-uwi rito nang makita kami nitong modelo kong hipag. Pero maya-maya pupunta rin ako sa kanila. Sa malaking bahay ng mga Castro sa Kabayanan, malaking handaan ang nagaganap. Ano ka ba, Jonas? Pambihira. Patis ka talaga. Ang tinding handaan na nga itong pasalubong sa'yo ni Mr. Castro. Maasim pa rin yung mukha mo. At sakala mo, ikakatuwa ko? Butchoy, habang naririto ako tapaliligiran ng masasarap na pagkain at inumin. Andun naman sa payatas ng inay ko, may sakit at tiyak na wala ring makain. Ang tagal na panahon yun nang nagtiis ng ganong kalagayan. Ngayon ka pa ba hindi makapaghihintay? Pagbalik mo ng Maynila, tiyak na big time ka na. Yan pa ang isang kinakainis ko. Kailan ako pababalikin sa Maynila na matandang yun? Shh! Konting respeto naman sa amo ko. Anong konting respeto? Kapag tuluyan ako na buryo, pagbubuhulin ko kayo ng amo mo. Maya-maya lumapit si Mr. Castro kay Jonas at tinakbayan nito. Anak, halika. Ipapakilala kita sa mga dumating kong panauhin. Ipapakilala ka raw ng papa mo sa mga dumating na bisita. Hindi ako bingi para hindi marinig. Pero yoko, hindi ako lalabas. Dahil para ano? Para pagpistahan ako ng mga taga-Puerto. At siguro naman hindi ko na naising ipangalandakan ang sarili ko bilang anak sa labas ng Castrong yan. Ikaw siguro. Papa, ikakarangal mo. Baling nito kay Mr. Castro.
Pagpapatunay nga naman kung gaano kakatindi pagdating sa babae. Jonas, anak, hindi ganon. At kung sakali mang hindi ang ina mo ang babaeng aking pinakasalan, hindi ibig sabihin nun, iba na ang tingin ko sa'yo kaysa sa dalawa ko pang anak na kasama ko rito. Pare-pareho ang pagtingin ko sa inyo. Sinungaling. Kung pare-pareho ang pagtingin mo sa amin, bakit nagawa mo akong tiisin? Gusto ni nanay na ako'y makapag-aral, pero wala siyang perang pantusto sa akin. Gusto niya akong pakainin ng masarap, pero wala siyang maibili ng masarap na pagkain. Nasabi ko na sa iyo ang dahilan, di ba? Wala akong balak na takasan noon ang pananagutan sa iyong ina. Kaya lang nang balikan ko kayo sa pinag-iwanan ko sa inyo. Wala na kayo. Kahit pa ba mahal ko ang inay mo, kailangan patuloy pa rin umikot sa akin ang mundo. Sa pagpabalik ko rito sa Puerto, nagkaibigan kami hanggang magpakasal ng kababata kong si Julieta. Nagkaanak ang dalawa, parehong lalaki na bagaman at lumaki sa kasaganaan ay nananatiling mababait. Kaya kung tutusin, wala nang mahihiling pa si Mr. Castro. Ngunit hindi ito matahimik hanggat hindi nakikita ang isa pang anak. Isang araw na masukan sa mga ito si Butchoy, isang dishwasher na nagmula pa sa Maynila. Sa hindi sinasadyang kwentuhan na nabanggit dito ni Mr. Castro ang tungkol sa hinahanap na anak. Kinabahan si Butchoy. May mag-ina silang kapitbahay na Imelda at Jonas. Nang sabihin yun ito sa amo, agad itong binigyan ng pamasahe ni Mr. Castro. Ipinasasama si Jonas sa Puerto upang matiyak kung yun nga ang hinahanap na anak. Sumama si Jonas kay Butchoy upang makipagkita kay Mr. Castro. Dala ang birth certificate bilang katibayan na siya nga ang anak nito. Ngunit yun, hindi para sa sariling kapakanan, kung hindi para sa ina. Masayang masaya si Mr. Castro nang magkita sila. Walang pagdududang tinanggap siya nito bilang anak. Ngunit hindi niya magawang masihan man lang. Sa halip, matinding bitterness ang sumapuso kay Jonas nang makaharap ang masayang pamilya ng ama. Tinapik si Jonas ni Mr. Castro. Jonas, anak, wala kang dapat ikahiya. Hindi mo ba naisip? Kaya nais kitang ipakilala sa kanila sapagkat ipinagmamalaki kita. Dahil na rin siguro sa kabaitan ng mga taong dinatnan kung kaya natutong makipag-cooperate ang binata. Isa pa, tiniyak sa kanya ng ama na hindi niya kailangang alalahanin ng ina. Pinadalhan nito ng ama ng malaking halaga upang makapagpagamot at may gastusin sa araw-araw. Binayaran din nito ang asawa ni Butchoy upang siyang tumingin-tingin at magsama kay Imelda kung saan man kailangan pumunta. Bata, ang laki yata ng ibinait mo ngayon ah, sabi ni Butchoy kay Jonas. Na nang makilala nito, may pagka-barumbado na. Buryong lang ako noon. Paano palagi kong iniisip ang kalagayan namin? Gusto kong ipagamot si Ermat. Ala naman akong datong eh. Magkakayod nga ako. Kulang pa sa pangtsibog namin. Taknang tipaklong. Kahit naman siguro ikaw mabuburyo. Kung sa bagay. Pero Jonas, hindi na yata bagay sa tabas ang kasuotan mo ang tabas ng dila mo. Kumunot ang no ng binata. Ibig kong sabihin, itapo mo na yung salitang kanto. Kita mo, ala ka na sa payatas. Paliwanag ni Butchoy, andito ka na sa bayan ng Puerto, kung saan ang iyong ama ang isa sa mga ginagalang. Kaya bilang isang Castro, dapat ka rin kumilos ng kagalang-galang. Napatindig ng tuwid si Jonas. Napatawa si Butchoy. Oh, huwag namang kasubrahan at baka daigin mo pa niya ng mga kadete sa Baguio. Ang mahalaga, ang mabago yung pananalita mo. Dapat maging refinado. Sayang na lang yung mga suot mo kung style kanto boy ka pa rin. Yung pamamalagiin mo dyan sa ugali mo. Napatingin si Jonas sa sarili. Mismong siyang pumili ng mga damit niya at sapatos nang ipagsama siya ng ama at dalawang kapatid sa Dumagol upang ipamili. Kaya alam na alam niya ang presyo. Ngayon ko dapat makita ang mataray na babaeng yun eh. Sinong mataray na babae? Yung nakasabay namin sa ferry boat. Porque para basahan ang suot ko noon, ganun na lang ako kung tarayan. Ingles pa ng Ingles, di naman kano. Ngayon kami magharap. May pagbabanta nitong wika. Ibang-iba nga ang anyo ni Jonas nang ito ay bagong dating sa Puerto kumpara sa mga sandaling yon. Sa maayos sa kasuotan ay lalong lumutang ang taglay nitong kagwapuhan. Walang duda, isa itong Castro. Manang-mana sa kakisigan ng ama nung kapanahunan. Tinanong ni Mr. Castro si Jonas. May nobya ka na ba? Ilan ang naiwan mo sa Maynila? Marami ho, pero di ko sineseryoso. Wala kasi akong ipapakain kung sakali. Jonas, ano kaya ati pagpatuloy mo ang pag-aaral mo? Papa naman,
Magbe-23 na ako. Di ba dapat tapos na ako ng college? Hanggang 3rd year high school lang yata ang naabot ko eh. Nakakahiya naman kung sa edad kong to, saka pa ako magpapatuloy ng high school. Baka mas matanda pa ako kaysa sa magiging teacher namin. Pwede ka namang kumuha ng acceleration test. Once na maipasa mo, college ka na. Kung gusto mo naman, kumuha ka na lang ng crash course. Ang mahalaga, may mapagtapusan ka. Ikaw na nga nagsabi, di ba? Kaya hindi ka nagseseryoso ng girlfriend dahil wala ka pang ipapakain. Pero mas duda ko, kaya hindi ka nagseseryoso dahil hindi mo pa talaga natatagpuan ng babaeng makapagpapaibig sa'yo ng todo. Siguro nga ganun pa rin pa. Ano ba ang gusto mo sa isang babae, anak? Masuyong tanong ni Mr. Castro kay Jonas na naupo pa sa tabi ng binata. Yung mataray, yung parang tigre sa kasungitan. Nakangiting tugon ng binata. Ha? Hindi, Papa. Nagbibiro lang ako. Agad kasing pumasok sa isip niya ang mataray na dalagang kanyang nakasabay sa ferry boat, si Veronica. Ewan nga ba niya, ang alam niya inis na inis siya ron. Hindi lang kasi mataray, pasosyal pa at maarte. Yung pa naman ang katangi ang pinaka-aayaw-ayawan niya sa isang babae. Pero bakit magmula noon, hindi na nawala sa kanyang alaala ang maarte at sosyal na dalaga? Siya nga pala, alam mo ba ang bala ko? Ipamahala sa iyo ang isa sa ating mga restaurant. Bahala kang pumili kung saang branch mo gusto. Talaga, Papa? Pagkakatiwalaan mo ako? Oo, dahil kanino ba mapupunta ang ari-arian ko? Di sa inyo mga anak ko. Kaya lang siyempre, kailangan matutunan mo ang pamamahala nun. Sige, Papa. Turuan mo ako. Willing ako matuto. Nang sa ganon, maramdaman ko may papel din pala ako sa mundong to. Oo naman anak, Jonas. Kaya pabayaan mo. Kung hindi ko man nagampanan ang tungkulin ko sa iyo nung bata ka pa. At sa mga sumunod pang taon noon sa buhay mo, hindi na ngayon. Pupunan ko lahat ng mga pagkukulang na yon. Hindi pa naman siguro huli, di ba anak? Palibhasa ay ilang araw nang tumigil sa Puerto Molasco si Veronica nung umabay sa kasal ng mga kapatid. Hindi niya gaanong nalibot yon. Ngayon, bagaman at panahon ng tagulan, sinamantala nila ang panakanakay pag-init ng araw. Ipinapasyal siya ng mga kapatid sa magagandang tanawin doon. Hindi ko kayo masisisi kung bakit gaya ni inay na in love din kayo sa lugar na to. It is a paradise in its own way. Totoo, Veronica, at syempre, lalo itong naging paraiso sa amin dahil dito namin natagpuan ang aming mga adan. Masayang wika ni Fatima. Matanong nga kita, Veronica, magdadalawang linggo ka na rito. Nararamdaman mo na bang namimiss mo na siya? Ewan ko, parang oo pero para ring hindi. Parang oo, parang hindi, yun lang. Hindi mo pa matiyak? Samantalang ako ilang oras lang akong mawali kay Gregor. Hinahanap-hanap ko na siya. That was also, I felt for Travis. Kaya naman nakita nyo, I gave up my position as the company's president and CEO. Huwag lang mawali sa aking minamahal. Malalim na napabuntong hininga si Veronica. How she wishes na nararamdaman ng mga kapatid para sa mga lalaking pinakasalan ng mga ito ay siya rin niyang mararamdaman para kay Harvey. Tumingin si Ami sa suot na relo. Ay pala kumakalam ng sikmura ako. Oras na for merienda. Gusto kong merienda, pansit malabon. Yung kompleto sa sahuga. Ako halo-halo kahit umuulan. Puto at dinuguan naman na sa akin. Hay, lalo tuloy akong ginutom sa mga pagkain binanggit natin. Ang mabuti pa, kumain muna tayo. Baka may gusto ka pang idagdag sa halo-halo mo, Veronica. Sabi ni Ami. Okay na yun, Ami. Ilang sandali pa kumakain na sila. Nang maya-maya, may lumapit sa kanilang table. Fatima! Ami, kinagagal ako makita kayo rito. Gayon din ang inyong kasama. Nag-angat ng muka ang mga tinawag at nakita nila ang nagmamay-ari ng tinig. Mr. Castro! Sabay pang sambit ng dalawa. Akala ko doon kayo sa branch niyo sa Dumagol nagtitigil. Yes, madam, pero sa ngayon dito lang muna dahil itinetrain ko ang isa kong anak sa pagmamanage ng aming negosyo. Hindi kasi malalaunan at magtatayo rin ako ng isa pang sangay sa Manila. At siya ang bala kong pamahalain doon. Hindi na talaga mapigil ang pag-unlad ng mga Castro, sabi naman ni Ami. Ipinakilala na magkakapatid si Veronica sa kausap. Napangiti si Mr. Castro. Sinasabi ko na nga ba kapatid niyo ang inyong kasama dahil kagaya niyo maganda rin. You said it, sir. Dahil sa lahi namin bawal ang pangit.
Malakas na napatawa si Mr. Castro. Ay may mahusay na palang sense of humor. Ang sabihin niyo, Mr. Castro, nagsasabi lang ng totoo ang kapatid namin. Apat na silang tumatawa. Nang magpaalam si Veronica. Excuse me, pupunta lang ako sandali sa restroom. Pumunta si Veronica sa restroom. At sa kung ano paman, hindi para lang mag-retouch, palibhasa kasi modelo, nais niya palagi maayos at fresh looking. Muli niyang naramdaman ang confidence nang muling makapagayos at makapagwisik ng paboritong perfume. Matapos yun, lakad modelo siyang lumabas. Liyad ang dibdib at asang noo. Dinumero din ang kanyang paghakbang nang bigla siyang matigilan. May lalaki siyang makakasalubong na mentras man niyang tingnan, minsan na niyang nakaharap. Parang siya, pero para ring hindi. Dahil ang lalaking ito, mukhang tao, hindi mukhang walang breeding na kuneho. Ang lalaki sa ferry boat ang kanyang tinutukoy. Kung ang pagbabasihan ang mukha noon at ang indayig ng lakad, masasabi nga niyang ito yun. Ang kaibahan nga lang ay paparating ang mukhang may alam sa good grooming at ang kasuotan mamahalin, hindi gaya ng isang nasa isip niya na dirty na, wapang class. Nagkibit-balikat siya. Siguro nga medyo nakakahawig lang ito ng walang breeding na kuneho. Siya nga! Sabi ni Veronica na ngayon ay nakatitiyak na. Oh, you! Nakangiti pa ring uwika ng binatang si Jonas nang lubusan silang magkasalubong. Si this shirt ha? This pants? Even these belts? And yes, these shoes also. Kita mo ang mga ito? They are also mahal. Like your blouse, your scarf, your shoes. Kaya siguro naman hindi mo na ako ngayon tataray-tarayan. Gusto mang magtaray ng talagang may katarayang dalaga, hindi na niya nagawa pa. Sa halip, malakas siyang napabunghalit ng tawa. Kasi hodang nawala ang poise niya. Sino nga bang hindi mapapatawa sa kanyang kaharap? Tila isang bata ito na ipinagmamalaki ang bagong damit na suot. Hindi lang yun. Ginaya pa nito ang kanyang pag-i-Ingles nang ipangalandakan niya rito ang kanyang kasuotan. Pero tumawa siya hindi dahil minamalit niya ito o may nakakatawa sa ayos nito, kung hindi dahil she finds him cute. Muling napangiti si Jonas. Ayan, kung ganyan ka palagi mas maganda ka pala kapag tumatawa kaysa sumisimangot at umiirap. Pero girl, I like your style. Bagay sa'yo ang sosyal na mataray. Kaya lang, ayaw ni Lord ng ganyan. Anito na ikinumpas pa ang hintuturo. What? What ka dyan? Oh, Jonas, nandiyan ka na pala. Wika ni Mr. Castro. Halika at ipapakilala kita sa mga kaibigan ko. Kay Jonas nga pala. Pero hindi ba noon, galit ang nasa mukha nito nang banggitin ang nasabing apelido? Pero bakit ngayon tila kasundong-kasundo nito si Mr. Castro? Ito rin ba ang anak na sinasabi ng matanda na pamamahalain ng sangay na bubuksan sa Maynila? Napangwiwi siya dahil kung sakasakali, paano yung mapapamahalaan ng isang gaya ni Jonas? Sa tingin niya bagaman at gwapo nga ito, wala naman laman ang utak. Kung si Harvey pa, tiyak na kayang-kaya, sabihin pang hindi lang gwapo ang kanyang nobyo, edukado pa at sanay makihalubilo kahit pa kanino. Pero bakit ganon? Kahit anong pagpapataas niya, sa karat ng talaga namang may karat na binatang si Harvey, mas kumikinang pa rin sa kanyang utak ang kunehong walang breeding. Pinakagwapo yata si Jonas sa mga anak ni Mr. Castro, sabi ni Amy. But what's this that I've heard? Anak lang daw sa labas ni Mr. Castro si Jonas? Bagay na hindi tinatago ng pamilya pero sa kabila ng lahat, they love Jonas. Lalo pa't naunawaan ng asawa at anak ni Mr. Castro na malaki ang naging pagkukulang na matanda sa napahiwalay na anak. Nakakaantig nga ang kwento ng batang yun. Parang soap opera sa telebisyon. Bakit nga ba'y binata na matagpuan ng ama? Kaya naman kahit hindi ginusto ni Mr. Castro, sa slum lumaki ang kanyang si Jonas. Kaya pala mukhang aburido lagi ang binata. Meron pala talagang pinagkakainisan. Imagine nga naman, meron palang amang mayaman. Pero dahil nahiwalay sila roon, nagtiis ang mag-ina na mabuhay sa kung ano lang ang nakayanan. Kay Fatima man, parang soap opera sa telebisyon ang buhay ni Jonas. Nang mapaismid siya, bakit nga ba niya pinag-aaksayahan ng oras ng lalaking yun? Saka, bakit tila nais niyang makisimpat siya roon nang malaman niya kung anong buhay mayroon? Inimbitahan sila ni Fatima na doon na maghapunan, ngunit tumanggi si Amy.
Hihintayin kami ni Gregor. Isa pa simula bukas, dito naman sa'yo si Veronica, di ba? Kaya pabayaan mo nang makasabay niya ngayon sa pagkain si Gregor. Ito ang masarap na maraming pinagbabakasyonan. Dahil halinhinan kong tinitigilan, hindi ako pwedeng pagsawaan. Biro ni Veronica. Bakit ka naman namin pagsasawaan? Kung pwede nga lang dito ko na rin sa Puerto eh. Tingin ko naman sa'yo, tanggap mo rin tong bayang sinilangan natin. Oo naman, Fatima. May isipan ko bang dito magbakasyon kung hindi? Teka, ano kaya hinanap natin si Veronica ng partner dito? Suggestion ni Ami. Good idea! Ano, payag ka? Maraming kabinataan dito available. Nandiyan ang anak ni Vice Mayor, ang pamangkin ni Gob. Ang uniko iho ng Pangulo ng Women's Circle. Andyan nga rin pala si Dr. Millares, still single. Thank you na lang mga sisters. Pero sa totoo lang, hindi naman ako nagmamadali na magkaroon ng kapareha eh. Kababanggit lang niya sa pangalan ng tiyahin, tumunog ang kanyang cellphone. Mismong si Tita Jeannie nga ang nasa kabilang linya. Kinukumusta nito mga kapatid lalo na siya. Nais matawa ng tatlo. Kahapon kasi katatawag lang ng mabait nilang tita. At ngayon din, yun din ang sinasabi. Nako, nag-uulyanin na yata si tita. Para ng sirang CD eh. Hindi naman. Ganun lang talaga siya ka-concern sa atin. Kaya sa tuwin na, nais makasagap ng latest. Nakatanaw sa bulkan, si Jonas. Sa mukha ng binata, mababakas ang katamlayan. Bakit iho? Ayaw mo ba rito? Hindi sayo, Papa. Ang totoo. Laking ganda nitong Puerto Molasco. Sa lugar na kinamulatan ko. Doon napapaligiran kami ng basura. May nabubulok, may inuuod, marumi at mabaho. Pero wala kaming karapatang magreklamo. Dahil wala rin kaming ibang matitirhan. Kaya pati bayan na lang nasikmura. Awang-awa ito kay Jonas. Kung alam ko lang kung saan kayo naroroon. Tinitiyak ko sa iyong hindi nyo yun mararanasan. Kaso nga Papa, pinaglayo tayo ng tadhana. Ang nakalulungkot lang ngayon, pwede na nga tayo magkasama. Pero kayo ni inay hindi na. Namimiss mo ang inay mo ano? Oo Papa, alam naman nyo. Simula pa sa pagkabata kami na magkasama. Bukod doon, bihirang-bihira pa kami magkahiwalay na matagal. Sa pagkakatanda ko nga, parang ngayon pa lang. Kung pwede ko nga lang sana na ipasama rin siya rito. Kaso nga ay hindi pwede at may sapat na isip ka na naman para malaman mo kung bakit, di ba? Alam mo anak, kung akong tatanungin, ayoko na magkahiwalay tayo. Gusto ko gaya ng dalawa ko pang anak, magsama-sama na lang tayo rito. Kaya lang, nauunawaan ko yun. Mahirap yung para sa'yo. Dahil hati ang isip ko. O gaya mo, ayoko ring mawalay sa inyo. Dahil sa loob na maraming taon, ngayon ko lang naranasang magkaroon ng ama. Ngayon ko rin lang nadama ang pagmamahal mo na kahit tagal kong pinananabikan. Nauunawaan ko anak. Pero hindi naman pwedeng sarili ko lang kaligayahan ang aking isipin, di ba, Papa? Dahil kung tuluyan akong titigil dito, paano naman ang inay ko? Ako na nga lang ang tanging natitira sa kanya. Nauunawaan ko nga. At kahit masakit sa akin, inaasahan ko nang hindi talaga kita mahihikayat na dito tuluyang manirahan. Kaya nga di ba ang sabi ko sa iyo, ikaw ang pamamahalain ko sa sangay ng ating kainan na itatayo sa Maynila. Dahil alam ko nasa Maynila ang iyong buhay. Pero hindi yun nangangahulugan na pag alis mo rito, kalilimutan mo na ang Puerto. Talagang hindi Papa, kahit nasa Maynila na ulit ako, babalik-balikan ko pa rin po kayo. Ako nga lang kaya, hindi kaya dahil memorable sa iyo ang bayang ito? Sapagkat habang on the way ka to Puerto, nakilala mo ang babae na nakapagpatibok ng puso mo? Well, anyway, wala ka na ngayong dapat ikatakot. Magkakatrabaho ka na, kaya may papakain ka na. Sabay na nagtawanan ang mag-ama. Sa palagay mo, Papa, magugustuhan ako ni Veronica? Sosyal yun. Sosyal na lang, hindi na mataray? Yan ang kauna-unahan mong inirereklamo tungkol sa kanya, di ba? Ang kanyang katarayan. Sa palagay mo, bakit nawawala ang katarayan ng isang babae sa isang lalaki? Nang gabing yun, tumawag kay Veronica ang kaibigang si Isa. Ayon dito, galit na galit sa kanya ang pamilya ni Harvey. Mismong si Mr. Montes na nakausap ko, kaya ako nasabi to. Naglasing kasi si Harvey nung isang araw at dahil nga nalasing, nailabas ng binata ang sama ng loob sa kanya. Hindi mo raw siya totoong mahal, pati ang dahilan ng pag-alis mo lumabas sa kanyang bibig. Ganon? Oo, syempre.
The Montes felt insulted. Hindi raw ang uri ng anak nila ang kailangan pang pag-aralang mahalin. Oo nga naman. Dahil Harvey got everything na nananaisin na kahit sino pang babae yan. Sang-ayon siya. Kaya nga alam mong sinabi nila, noon din inutusan nila si Harvey na tumigil na sa pagdalaw-dalaw sa inyo at hindi raw yun dapat damdamin ni Harvey. Kung tuluyan man daw kasi kayong magkasira, it's not Harvey's loss but yours. Kasi hindi ka na raw makakakita ng isa pang lalaking kagaya ng kanilang anak. Nagulat sina Fatima at Ami. Nagpapaalam na si Veronica na babalik na sa Maynila. Akala ko ba wala ka ng commitments na naiwan dun? Kaya makakatigil ka na rito kahit kailan mo gusto, di ba? Tinig ni Fatima. At kung inaalala mo yung mga disenyo para sa Eliza's Garments, pwede mo yung dito gawin at ipadala mo na lang sa express delivery. Kung pwede nga lang eh, kaso kailangan ko na talaga umuwi. Namilog ang mga mata ni Fatima. Does it mean na-realize mo na mahal mo si Harvey? At ayos mo na siyang makita ngayon din? Upang huwag na siyang kulitin ng mga kapatid, umuon na lang siya. Ay, mabuti naman dahil kay Harvey, you're in good hands. Pakengkoy pang sabi ni Ami. Ganon din naman si Fatima. Sige na, umuwi ka na nga't makipagkita ka na sa kanya. At makikita mo, kapag nagkaharap na kayo, mararamdaman mo kakaiba kaligayahan. Wala talagang pinakamaligaya sa mundong to kung hindi ang may in love. Kinabukasan din, umalis na si Veronica. Siyempong sakay sila ni Ami ng bagong Wrangler ni Gregor upang ihatid siya sa playa nang makasalubong nila ang isang kotseng top-down. Ang sakay nun, si Mr. Castro at si Jonas. Tumigil ang top-down car sa kanilang tapat. Binati sila ni Mr. Castro at tinanong kung saan pupunta. Ihatid namin mag-asawa sa playa si Veronica. Nakangiting sagot ng Gregor. Nabigla ito. Uwi na siya na Maynila. Ganun nga, Mr. Castro. Pagsang-ay ni Ami. Nako, paano yan? Anong paano, Mr. Castro? Paano yan? Bala kasing dalawin si Veronica nitong binata ko. Yung pala, wala nang dadalawin. Hindi alam ni Veronica kung totoo o isang biro lang ang sinabi niya ni Mr. Castro. Pero nang mapatingin siya kay Jonas, kitang-kita niya ang kalungkutan sa mga mata nito. Mga mata na tila nagmamakaawa sa kanya at nagsasabing, please, huwag ka munang umalis. Mas nauna pang makaharap ni Veronica si Mrs. Montes kaysa kay Harvey. Muli nitong inulit sa kanya ang katagang yun. Kung hindi man kayo magkatuluyan ni Harvey, it's your loss, not my son. Wala siyang nasabi kay Mrs. Montes, bagaman labis na nasaktan ang kanyang pride. Alam kasi niya, it's all her fault. Kung galit na galit sa kanya si Mrs. Montes, hindi si Harvey. Naiintindihan kita, kaya lang, hindi mo ba talaga ako pwedeng mahalin ng totohanan? Hindi siya makasagot. Veronica, please. I love you. I love you so much. Kita niya ang paghihirap ng kalooban ni Harvey. Ganon din naman siya. Si Harvey, naging boyfriend lang niya sa dalawang dahilan. Una, ginamit niya upang libangin ang sarili at makalimutan ang idolong nagpakasal. Pangalawa, sapagkat ang binata ay nabibilang sa kilalang angkan sa mataas na lipunan. Pero kailanman hindi sa dahilang ito ay kanyang mahal. Harvey, I'm sorry. I'm really sorry. God knows how much I've tried to fall for you. Kaya lang bigo ako eh. Di nga ba kaya lumayo pa ako? Dahil ang gusto ko makapaka rito sa dibdib ko. Pero wala talaga eh. Wala. Tuluyan siyang napaiyak. Sa sinabi niyang yun, hindi na nagsalita pa si Harvey. Pero kita niya sa anyo nito ang magkahalong lungkot at hinanakit. Dalangin na lang niya na nawa ay agad yung makatagpo roon ng isang bagong pag-ibig. Hindi nga ba't pag-ibig rin daw ang gamot sa isang nabigong pag-ibig? Marami ang umuusig sa kanya, kabilang na si Isa. Napakalaking pagkakamali raw ang ginawa niyang pakikipagkalas kay Harvey. Pero para sa kanya, yun ang pinakatama niyang ginawa. Right, amiga. Talagang marami pa. But the $64 question is, may makikita ka pa kaya kung hindi man nakakahigit ang katangian kay Harvey, ay makakapantay man lang? Bakit naman kailangan mo pa yung itanong sa akin, Isa? Nakalimutan mo na bang sinabi sa'yo ni Mrs. Montes, hindi ka na raw makakakita pa ng gaya ng kanyang anak dahil hindi lang yun bulaklak na nila, kung hindi isang malaking hamon.
Isa? Oo, isang hamon. Kaya ngayon pa lang, start searching for a man. Far, far better than that Harvey, ha? Dahil kung hindi, iyak na pagtatawanan ka lang ni Mrs. Montes. Natigilan si Veronica. Pero sino? Nagmamadali na naman ba siya sa pagkuha ng nobyo para lang mapagtakpan ang isang bagay? Kahit ba totoong nakahihigit pa kay Harvey ang katangian? Ang isang pagkakamali, hindi na itatama ng isa pang pagkakamali. Maghihintay na lang siguro siya kaysa magmadali. Napansin mo, si Veronica. Simula namang galing siya sa Puerto Molasco. Nakipagkalas siya kay Harvey. Nawala na ang kanyang katarayan. Naku, pati na rin kaartihan. Kita mo, seryosong-seryoso ngayon. Dagdag ni Sheila sa sinabi ni Ana. Ano sa palagi mong dahilan? Naku, hindi ko rin alam pero minsan nakita ko siyang may sinusulat eh. Pagkatapos nilukot niya yung papel at itinapon. Ang ginawa ko naman, pinulot ko't binasa. At alam mo kung anong kanyang sinulat? Ano? Jonas. Jonas? Sino namang Jonas yun? That I don't know, pero heto pa. May karugtong pa yun. Yung tanong na, where are you now? Jonas, where are you now? Mismo. Tapos sa paligid ng papel, may nakasulat na maraming Puerto Molasco. Sumulat pa sa hangin si Ana. Si Veronica ha, nagiging misteryosa. Idagdag mo pang bihira pa siyang magkikibo ngayon. Naku, parang nga may iba. Parang iba na nga yung kapatid natin eh. Hindi kaya naluluko ba ng masamang espiritu? Ang sinabi ni Ana ay narinig ni Ginny. Sinaway nito ang pamangkin. Pwede ba? Huwag niyong pag-isipan na kung ano-ano kapatid niyo. Hindi biro-biro ang nangyari sa kanya. Hindi man niya mahal si Harvey. Alam niyang ito ang kanyang nasaktan. Tama naman ang hinalang yun ni Ginny. Pero lingid sa kanila may iba pa. Si Jonas Castro. Palagi yung naiisip ng dalaga. At dahil doon, ngayon alam na ni Veronica kung ano ang damdamin ng isang dalagang nasasabik at nangungulila sa isang minamahal. Oo, minamahal. Ayaw niyang aminin pero yun ang kanyang nararamdaman. Alam na alam niya kahit noon pa lang niya naranasan. Pero sa tuwing nasasagi sa kanyang alaala si Mrs. Montes, hinihiling niya na sana hindi na nga lang muling mag-cross ang landas nila ni Jonas. Sino ba si Jonas kumpara kay Harvey? Wala sa kalingkingan. Sino si Jonas? Anak sa labas, lumaki sa slum, walang mataas na pinag-aralan. Hindi pa man parang naririnig na niya ang malakas at nakabibing halakhak ni Mrs. Montes. Isang taon pa ang matuling nagdaan. Naisilang na ni Fatima ang unang anak nila ni Travis. Isa yung malusog na sanggol na lalaki na pinangalanan nilang Travis Jr. Malaking handaan ang ginanap sa bahay ni na Fatima para nga sa nasabing binyagan. Malaki ang panghihinay ni Ginny, ganon din ang tatlong magkakapatid, lalong-lalo na si Veronica, naninang sana ni Travis. Pagkakataon nga naman nilang magkita at makita ang sanggol na sa litrato pa lang cute na naantala pa. Natupad ang biro noon ni Ami na kahit naunang magbuntis sa kanya si Fatima, dadaigin niya ito. Na nangyari nga, identical twins ang sinilang ni Ami. Ang nakakatuwa, isa yung babae at isang lalaki. 2 linggo pa lang ang kambal, pinabinyagan na yun ng mag-asawa. Noon nakauwi ang magtitiya. Kasabay nila na patungo sa puerto ang ilang dating kasamahang mountain climbers ni Ami. Kasama sa listahan ng mga ninang ang best friend ni Ami na si Lee. Pati na rin ang ex-boyfriend. Kung ang malaking handaan sa kasal ni Gregor at Ami ay ginanap sa loob ng rancho, ang mga panauhin para sa christening ni Gerald at Ami ay sa Castro Restaurant nagsalo-salo. Palibhasa may konting program at imbitadong singer. Libang na libang ang lahat habang kumakain. Masaya ang usapan. Ngunit si Veronica, hindi man lang magawang umiti. Bakit ngayon may pinapaalala sa kanya ang isang sulok ng Castros? Jonas. Pipi niyang usal sa pangalan ng binata, pero alam niya hanggang doon na lang yun. Dahil ang landas sila ng binata, malabong magkatagpo pa. Yun ang sabi niya, yun ang akala niya. Pero sino tong matikas na lalaking may alun-along buhok na papalapit sa kanya? Sosyal ka pa rin, pero sana hindi na mataray. Nakangiti nitong wika. Na nagpalabas pa ng ngipin nitong may sungki. Jonas?
Mayroon pa nga bang iba? Lutang ang magkahalong pananabik at kasiyahan sa tinig ni Veronica nang muling makaharap ang hindi inaasang si Jonas. Wala namang masabi ang katabi niyang si Isa na nabigla sa inasal niya. For the first time kasi, pagkatapos lumipas ang paghanga niya sa idolo, ngayon lang ulit noon narinig na na-excite ng gano'n ang kanyang tinig sa isang lalaki. It's nice to see you again, Veronica. Pa-Ingles na bati ni Jonas. Mapapansin rin na repinado na ang kilos nito na umangkop sa semi-formal na kasuotan. May breeding na ang kuneho. Pigil ang ngiting wika niya sa sarili. Don't tell me natuloy na ang pagmamanage mo ng restaurant ng papa mo? Oo, pero hindi full-time. Ipinagpapatuloy ko kasi ang aking pag-aaral. Accelerated ako kaya nasa 2nd taon na ako ngayon ng kursong Hotel and Restaurant Management. Ladies better than ever, di ba? Oo naman, Jonas. And I'm sure maayos mo mapapamahalaan yung resto niyo. Gusto nga sana kita i-congratulate. Mas maganda ang interior decoration ngayon ditong kainan niyo. Pati ang service, mas na-improve. Pagkawi ka nun, napalis ang ngiti sa kanyang labi. Dahil kasi naririto sa Puerto ang restaurant na pinamamahalaan ng binata. Pagbabalik nila ng Maynila, hindi na naman niya ito makikita. Pero ano tong kanyang narinig? Hindi ako ang dapat mong i-congratulate kung hindi si tita. Ang asawa ni Mr. Castro. Siya ang magmamanage ng lugar na to. Pero akala ko ba, may pinamamahalaan nga akong Castro pero hindi rito. Natatandaan mo ba nang sabihin noon ni Papa na magpapatayo siya ng sangay sa Maynila? Natuloy yun. At yun ang minamanage mo? Oo, pero from time to time, hindi ko nakakalimutang mag-report sa kanya. Gaya nga ngayon, umuwi ako ng Puerto. Dahil doon. Pero laking swerte ko kasi naririto ka. Kung alam mo lang, tuwing umuwi ako sa bayang to, tinitingnan-tingnan kita. Ano? Isang gaya lang ni Jonas Castro ang ipapalit mo kay Harvey Montes? Are you out of your mind? Hindi makapaniwalang tanong ni Isa sa kanya. Bakit naman? Dahil kumpara kay Harvey. Jonas is a poor second? You know naman pala eh. Yes, I know it well. Very well. But I don't give any doubt. All I know is that I love the man and I don't care for what he is or for who he is. Ano na lang ang sasabihin ni Mrs. Montes? For all I care, sabihin na niya ang gusto niya sabihin. Ang ating mga kaibigan? Bakit hindi mo diretsyahin na concluding yun, Isa? You're all free to say whatever you want to say. I'm stupid. I'm insane. I'm whatever. Veronica, hindi naman sa ganun. May panunuyo sa tinig ni Isa. Pero ikaw rin ang nagsabi, diba? Ang gusto mo, patuloy kang nasa itaas at tinitingala. Kaya sa pagpili mo na lalaki mamahalin, tiyakin mong hindi yung basta-basta lang. Sinabi ko nga yun, but it's a big disgrace. I didn't know what I was saying then. Know why? Dahil hindi ko pa noon alam kung ano ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Kaya naman hindi ko rin alam ang tunay na nais ng puso ko. At bakit? Ngayon ba alam mo na? Fortunately, yes. Love is not an illusion. Dahil napaghanga ko noon sa idolo ko. Love is reality. Reality na kasing totoo ng pagtanggap mo sa taong minamahal mo. Sino man siya o ano man siya. For love is also acceptance. At sa acceptance na yun, nakasalali ang kaligayahan ng dalawang taong nagmamahalan. Because once you accept each other, you'll already follow your heart's desire. At meron pa kayang mas hihigit na liligaya kaysa sa mga taong sumusunod sa nais sa kanilang puso? Well, friend, wala na akong sinabi. I'm already convinced. In love ko nga talaga. Truly in love. Kung hindi, hindi ka magiging ganyang katatag. Dahil nga sa tunay na pag-ibig na pumasok sa puso ni Veronica, kinalimutan niya ang kanyang mga pantasya. Natuto siyang humarap sa katotohanan. Dahil ang katotohanan yun, ang siyang nais manaig sa puso niya. Hindi ko talaga akalain, Veronica. Akala ko hanggang sa pangarap lang kita pwede mahalin. Tell me, my love, am I dreaming? Are you? Jonas, bulong niya sa pangalan nito. Hanggang tuluyan siya nitong niyakap. Sa paglalapit ng kanilang muka, hinalap ng labi ni Jonas ang kanyang labi. Nanginginig yun na tila may sariling buhay. Hanggang maagap yun ng labi ng binata. Her lips against his lips. Noon niya napatunayan, matamis ang halik kapag may kalakip na pag-ibig.
Dahil noon kay Harvey, ilang beses man siyang nahalikan, hindi niya ito naramdaman. A sweet kisses, sweet love. Batid niya noon pa man, kapag tinanggap niya ang panunuyo ni Jonas, sa simula pa lang ay mayroon na silang theme song. You and Me Against the World. Kung sa bagay sa mundo lang yon ng mga taong nakayapak sa tuktok ng imaginary pedestal. Sa mundo ng mga mapagkunwari at higit na binibigyang timbang ay ang katayuan sa lipunan kaysa sa katapatan ng damdamin. Dahil doon, tinataasan ng kilay ang dalawang pusong sabingay hindi magka-level. Pero sa mundo na pinananaigan ng pag-ibig, walang hindi makakaunawa sa kanila. At minsan pa muli nilang dinama sa labi ng isa't isa ang malapukyutang tamis ng pag-ibig. Isang pag-ibig na kailanman ay hindi matatagpuan sa ibang katauhan o sa yaman na lipunan. Ang kwento ni Veronica ay isang malalim na pagninilay tungkol sa tunay na kahulugan ng pagmamahal at kung paano ito nagbabago batay sa ating mga damdamin at karanasan. Ang pagmamahal ay isang misteryo. Hindi ito kayang ilarawan o sukatin ng mga simpleng salita. At higit pa dito, hindi rin ito palaging nakasalalay sa material na bagay o sa estado ng buhay ng isang tao. Sa kwento ni Veronica, makikita natin ang kanyang desisyon na iwanan si Harvey Montes, isang mayaman at edukadong lalaki, at piliin si Jonas Castro, isang mahirap at hindi nakatapos ng kolehiyo. Ang kanyang desisyon ay hindi batay sa mga pamantayan ng lipunan na madalas tumutok sa yaman at estado, kundi sa mas malalim na koneksyon at damdamin na natagpuan niya kay Jonas. Bakit nga ba may mga pagkakataon na ang isang tao, tulad ni Veronica, ay nagmamahal ng walang pakialam sa kalagayan o estado ng minamahal? Minsan, ang pagmamahal ay nagmumula sa mga simpleng bagay, ang malasakit, ang pag-unawa, at ang mga damdamin na hindi kayang tugunan ng material na bagay. Ang kwento ni Veronica ay isang paalala na ang pagmamahal ay hindi laging nakabase sa kung anong mayroon ang isang tao sa panlabas na aspeto. Kahit na mayaman o edukado ang isang tao, hindi garantiya na siya na ang pinakamahalaga sa ating buhay. Ang pagmamahal ay isang uri ng koneksyon na tumatagos sa mga pader ng material na mundo at nakakakita ng kagandahan sa mga hindi nakikita ng mata. Sa kwento ni Veronica, natutunan niyang tunay na kaligayahan hindi matatagpuan sa mga bagay na makikita sa unang tingin. Pinili niyang sundan ang kanyang puso at maghanap ng pagmamahal na hindi nakabatay sa status o estado ng buhay, kundi sa mga emosyon at tunay na pagkakaintindihan. Sa kabila ng lahat ng kayamanang maaaring ipadama ni Harvey, nakatagpo siya ng mas malalim na kasiyahan kay Jonas, isang simpleng lalaki na tapat sa kanya at may tunay na pagmamahal. Ang pagmamahal, hindi laging makikita sa mga bagay na ipinagmamalaki ng lipunan, kundi sa mga damdamin ng isang tao na hindi kayang matumbasan ng kahit anong material na bagay. Sa huli, ang kwento ni Veronica ay nagsisilbing paalala na ang tunay na pagmamahal hindi kayang sukatin ng mga panlabas na aspeto ng buhay. Hindi laging nasusukat ang halaga ng pagmamahal sa kung gaano karaming pera ang mayroon ka o kung anong estado ang meron ka sa lipunan. Ang tunay na pagmamahal nakasalalay sa mga damdamin na hindi matutumbasan ng anuman sa mga koneksyon, malasakit at mga desisyong ginawa mula sa puso. Tinuturuan tayo ng kwentong ito na minsan, ang pagmamahal may malalim na koneksyon at pagkakaintindihan. Higit na mahalaga yon kaysa sa mga makikinang na bagay na panandalian lamang. Sa ating buhay, minsan ang pinakamahalaga hindi ang ating estado o material na bagay, kundi ang mga relasyon na puno ng pagmamahal at pagkakaintindihan. Sa kabila ng lahat ng material na bagay at status, paano nga ba natin matutuklasan ang tunay na halaga ng pagmamahal sa ating buhay? Ano ang higit na mahalaga sa iyo? Ang estado sa buhay o ang kaligayahan na dulot ng tunay na koneksyon at pagmamahal? Muli ay maraming salamat po sa lahat ng sumuporta sa istoryeng ito. Sa mga likes, comments, and new subscribers. Sana po ay muli niyong subaybayan ang mga susunod na inspirational at love story na ibabahagi namin sa inyo. Thank you and God bless you all.